Update po kay Maxi, yung ini-upload ko kahapon na bloated. Ayan, medyo naka-recover po siya. Kasi medyo magaling na po siya. Kaninang kumakain ng almusal yung aking anak nag-sit siya sa kalapit. Kaya lang, kinontrol namin kasi nakakaawa. Medyo nanghihina pa siya. Pakita mo na magaling ka na, dali. Magaling na si Maxi. Sit ka ng konti. Dali. Pakita mo magaling ka na. Dali na. Amuyin mo. Sit daw. Kaya na mag-sit? Kaya na mag-sit? Hindi pa daw po niya kaya mag-sit. Pero kanina, na kumakain yung anak ko ng almusal, nag-sit na siya, tapos sinaway namin kasi nanghihina pa siya. Pero, ang maganda niyan, si Maxi ay nakaihi na. Ayun, kasi, 'di ba kahapon malaki yung tiyan niya, tapos nagwo-worry ako baka kung ano ang nakain niya kasi nga hindi ko nabantayan kung ano ang nakain niya. Sabi ko baka constipated. Kaya pinainom ko siya ng mantika para mapabilis yung yung oil, pinainom ko siya noon. Para mapabilis yung paglabas niya ng dumi. Kasi baka kaya lumalaki yung tiyan niya ay baka hindi siya makadumi kasi nga hindi ko nakita kung ano ang kanyang kinain. Tapos nag-worry ako sa kanya kasi baka nakakain siya ng grapes. Nag-worry ako baka kasi nakakain ng grapes o kaya ay sibuyas. Masama kasi yun sa aso. Hindi rin siya nakakakain kaya ang ginawa ko, ipinaglaga ko siya ng itlog para siya ay makakain. Pero usually kasi kapag may sakit yung mga aso ko at nanghihina hindi makakain, pino-force feed ko siya ng itlog para malakas sa katawan. Tapos sabi ko baka masama yung kanyang sikmura, masama ang tiyan niya. Pinainom ko din siya ng Yakult. Ayun. Diba tumahol na, narinig nyo? Ayan. Kaya yung balahibo niya ganyan kasi kapag nagpapainom ako sa kanya ng Yakult, nababasa, pinupunas-punasan ko na lang muna siya ng tissue. Nanotice ko din kahapon na tuyo nga yung kanyang ilong, kaya ang ginawa ko ay pinagkatas ko siya ng oregano kasi sabi ko baka may sipon na hindi nakakalabas. Ayun, pinainom ko din siya ng oregano. Guys, kung kayo ay baka mabash nyo ako, sabihin nyo hindi ko pa dinala sa vet kasi matagal na akong nag-aalaga ng aso at ako ay home remedy lang talaga. May 10 years na akong may mga alagang ganito at nagdadala lang ako sa vet kapag yung mga baby pa sila na pinapabaksinan. Pero kapag malalaki na sila, home remedies talaga ako kasi ay syempre hindi naman lahat ng nag-aalaga ng aso ay afford magdala sa vet lagi, lalo ang dami kong alaga kaya pinag-aaralan ko kung paano ko sila gagamutin ng mga home remedies. Inaagapan ko lang kapag may napansin ako sa kanilang kakaiba, yun inaagapan ko. Ayan, kahapon ito si Maxi, nakahiga na lang ito sa laki ng tiyan niya, parang puputok. Inisip ko nga na kapag hindi pa siya nag-improve ngayon ay dadalahin ko na siya sa vet. Pero nakita ko kahapon yung pipad niya ay mayroong ihi na kulay orange na. Ayun, ibig sabihin nakapag-discharge siya ng ihi. Lumambot yung kanyang tiyan. Tapos ngayong umaga ay nakita ko rin siya na dumumi na din siya. Ayun, nakapag-poops na si Maxi. Ayun, at least nag-i-improve siya. Yan, lumalakad-lakad na siya. Diba sabi ko sa inyo, gagaling yan si Maxi. Fighter yung mga aso ko. Diba? Ganyan talaga pag-aso ng mahirap. Kasi yung ibang masisela na aso, kung alin pa yung laging dinadala sa vet, yung alagang-alaga, sila pa yung masiselan. Pero kasi siguro naisip din ng aso na yung per parent ko ay mahirap lang kaya hindi kami dapat mag-arte. Ayan. Kung kayo naman ay may budget at kaya nyo magdala sa vet ng aso nyo kapag mayroong nararamdaman, di wag nyo nang panoorin yung mga videos ko kasi ang mga ginagamot ko talaga sa aking aso ever since ay mga home remedies, kung ano lang yung meron dito sa bahay. Kasi kaya ko naman sinishare sa inyo ay para doon sa mga katulad ko na walang budget. Siyempre kung kaysa naman sa wala kayong gawin, mamatay yung aso nyo na wala kayong gawin, gayahin nyo yung ginagawa ko. Kasi itong ang mga videos ko, kung mapapansin nyo, kahit sa mga una kong videos, yung mga aso ko ay kapag nagkakasakit ay nag-home remedies lang ako.
Ayan. Tapos, kapag bababasa nyo o magsisearch kayo, yung itlog na hilaw ay bawal po yun sa aso. Pero, ever since talaga kapag nagkakasakit yung aking mga aso at hindi ko makain, pino-force feed ko nung itlog na hilaw. At malakas kasi sa kanila yon. Sa obserbasyon ko lang, malakas doon sa aso kapag pinapakain ng itlog. Ayaw niya naman kumain ng nilagang itlog kasi wala siyang gana. Kaya pino-force feed ko siya ng hilaw na itlog. At talagang nauobserbahan ko siya na nag-o-okay naman yung aking mga aso. At kahit doon sa mga kapatid ko na may alagang aso, ay tinuturo ko din yon kapag yung alaga nila ay hindi makakain. Yung isang aso ng kapatid ko na anak ni Tokyo, akala ng kapatid ko mamamatay na kasi 1 week nang hindi kumakain. Sinabihan ko lang na pakainin mo ng hilaw na itlog. At yun, after 2 weeks siguro yun, hindi kumakain, pino-force feed niya lang ng ng itlog na hilaw. Ay magaling na ngayon, malakas na, harot na ulit. Ayun, pero kung magse-search kayo sa Google at yung ibang mga video sa YouTube, bawal daw ang itlog na hilaw. Pero kayo din, kung hindi kayo, sa akin kasi lagi akong ganun ang gawa ko. Lately ko lang naman nalaman na bawal pala yung itlog na hilaw. Pero lagi ko na kasing ginagawa yun at wala namang namamatay doon sa mga alaga ko. Pag hindi kumakain, pinapakain ko lang talaga sila ng itlog na hilaw. Pero ang paliwanag naman ng mga vet, kaya daw bawal yung itlog na hilaw ay kasi baka daw yung merong yung salmonella. Pero siyempre yung ipapakain mo namang itlog ay siyempre yung walang basag, yung alam mo nang hindi napasok ng mikrobyo, 'di ba? Ayan. Si Maxi malaki ang improvement ngayon. Kaya namaya paiinumin ko ulit siya ng Yakult. Kasi nakatulong sa kanya yung pinainom kong oil. Pinainom ko siya ng isang kutsarang oil para hindi siya mahirapan magdumi. Nakapag-poops na siya kanina. Hindi ko na lang pinakita sa video kasi pasintabi na rin sa mga kumakain, 'di ba? So yun lang, kapag meron kayong mga alaga na so lalo yung mga nasa lugar na malayo sa vet at hindi maka-afford na magpa-vet. Marami rin kasi akong napapanood o nagko-comment sa mga post na ano ba yung mga home remedies kapag may sakit yung mga aso nila. Kaya naman sinishare ko yung mga ginagawa ko sa aking aso. Ayan, parang giniginaw po siya. Kasi maulan dito sa amin, lumabas siya, nakita ko umihi siya. At siguro naginawan siya kaya ayan pumasok siya. Kinukumutan ko po yan. Nakita ko lang, natuwa lang ako kasi ang laki ng improvement niya ngayon. Pero ako kasi kapag may sakit yung mga aso ko, binabantayan ko talaga yan. Halos hindi ako natutulog at binabantayan ko. At baka kasi nagwo-worry ako baka mamaya pagising ko wala na. Kaya ako binabantayan ko talaga yung mga aso ko. Minsan kinukumutan ko, isinisiping ko kasi para din naman yung mga anak natin. Ayan. Ano to kanina, humingi na ng pagkain. Kaya lang sabi ko, laylo muna tayong pagbibigyan ng pagkain kasi hindi pa niya nailalabas ng tuluyan siguro yung kanyang mga kinain. Baka kasi mahirapan siya mahirapan siyang dumumi. Kaya sabi ko, ang ipapakain ko sa kanya ay yung malalambot lang talaga at hindi siya mahihirapan dumumi. Ayan Magaling niya si Maxi. Maxi, gusto mo nito? Sim? Yung diba? Kinain niya yung binigay ko. Ay, ayaw mo? Ay. Ayaw niyang bitawan. Kasi nakakapanibago kasi ito kapag kumakain kami, kahit nagkakape lang kami, uupo na yan sa isang upuan, tapos si hilera na yan sa amin, kaya talagang mayroon siyang isang upuan na bakante para sa kanya, kasi gusto niya nakahanay din siya sa amin. Tapos napansin ko, hindi na siya umuupo siya pero parang nangihina, kaya sabi ko mayroong nararamdaman si Maxi. Tsaka tandaan nyo, hipuin nyo yung ilong kapag tuyo, may nararamdaman talaga yung aso, pero ngayon hindi na masyado. Mga home remedies lang yan. Ayan, parang bumukal na yung sipon niya, kaya sabi ko baka may din si Maxi, may sipon na hindi makalabas, kaya nawalan siya ng gana. Diba sa tao ganon din naman, kapag may sipon walang ganang kumain, kaya siguro ganon din si Maxi.
Ano lang ako mga kaibigan kapag may mga sakit ang aking aso. O nasa sa inyo na yan kung gagayahin nyo ako, kung magte-take kayo ng risk. O kaysa naman sa mamatay yung aso nyo nang wala kayong ginawa. Ako kasi ay mahigit ng 10 years na nag-aalaga ng mga ganitong aso. At wala naman akong, bihira akong magpabet. Ito, si Bokjo. O, pinakamatanda kong aso. May mga aso kasi ako aspin, pero yun ay pagka may mga nararamdaman talagang nag-home remedies ako. Actually, gano'n naman talaga nung una nakagisnan ko sa lola ko na kapag may sakit yung aso namin, kung ano-ano lang yung ginagawa para gamutin, like sa galis, sa ubo, kapag matamlay yung aso. Kasi nung una, wala namang lalo yung lugar namin, walang veterinarian doon. Kasi kami ay nasa baryo, malayo kami sa bayan, at ang lulusong ng aming mga aso, walang dog food noon, walang mga pagkaing masasarap katulad ngayon naglalabasan. Yun lang po mga kaibigan, sana po ay naibigan nyo yung video ko today. Ayan, i-update ko kayo araw-araw kung ano ang kaganapan kay Maxi. Pero gagaling po yan si Maxi. Fighter po yung mga aso ko. Ayan. Kasi nakita ko naman talaga na malaki yung improvement niya buhat kahapon. Tapos, nakita ko nililinisan na niya yung kanyang sarili. Ibig sabihin, maganda na ang kanyang pakiramdam. Ayan, gininaw lang po siya. Ayan. Ayan, alerto na siya. Tinatahol-tahol na rin niya yung mga ibang hayop dito. Ayun lang guys, thank you for watching. Sana nakatulong yung video ko. At again, sa mga may mga budget para sa magdala ng aso sa mga veterinarian, skip niyo na lang din yung videos ko at wag niyo nang panoorin kung hindi niyo gusto yung mga ganitong videos. Thank you all for watching this here video.